question niya, is the city director of Davao City right now is the choice of the city mayor? Yan ang tanongin niya. Kung masagot niya na yes, then sisihin mo ang mayor. Kung kagustuhan ng mayor yan, na maging city director, sisihin mo ang mayor. Pero hindi kagustuhan ng mayor yan. Hindi yan tinatanggap ng mayor. Wala magawa ang mayor dahil binabayulit nila yung local government code na dapat ang magpili ng local chief executive ay yung magpili ng city director ay manggagaling sa tatlong nililista ng krami na pagpilian ng mayor. Pero in that case, walang binigyan na listahan ng krami na pinapapili sa mayor at pina-assign lang diretso yan. At if you can recall, ilang beses yun sa isang araw, nagpapalit-palit na city director. So, paano mo sisihin ang mayor na lalabas man talaga na wala siyang command dyan, kahit na siyang mayor, wala siyang command dyan sa city director dahil ang city director is directly appointed by Krami or by Malacanang kung tutusin. Ngayon sa social media, yung may mga nanakawan na isang establishmento at saka kitang-kita mo doon sa video po, Senator, na yung mga dekalibreng matataas na kalibre ng armas ang daladala sa publiko, kitang-kita po ng mga mamamayan natin dyan po sa Davao. Bilang isang Davaoenyo, Senator, ano ho ba ang komento po ninyo dito? Nakikita natin na gano'n nakatapang yung mga kriminal, no? Dave, at in-interview siya ng police under the influence of drugs daw siya. So gano'n katapang ang tao na galing sa Leyte, Albuera, Leyte, dadayo sa Davao para mang-hold up, dala high caliber na firearms at inamin niya na gumamit daw siya ng droga. High daw siya, kaya wala silang takot. So, nagkalat ang droga o kriminalidad ngayon. Opo. At gano'n na lang katapang yung gago na mag-hold up sa Davao. Opo, pero Senator, hindi ho ba ngayon binabanatan din po yung Davao City dahil nga yung mga krimen ay nagsisimula daw doon, may mga ganito, tumataas ang krimen sa Davao. So when you speak Davao, alam mo naman, nakokonekta po ito sa mga Duterte. Ayan po yung naging usap-usapan ngayon dito sa social media. Anong masasabi po ninyo? Dave, dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Ang anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Anyway, nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Opo. Siguradong kakanta yan. Opo, dahil marami din sa ating mga kababayan Davaoenyo nalulungkot dahil mismo ang Davao City kilala bilang isa pong, o hindi isa, kundi safest talaga na syudad dito sa ating bansa, Senator. At ito ngayon ang nangyayari, sabi nga ng iba, parang scripted ba? Ano ba, sinasadya ba na may ganito para mapahiya ang Davao City? Yun nga eh. I can just imagine, no? Naka-produce import na baril, tapos yung sasakyan nila sira daw na motor na pag get-away nila ay yun, nasisira pa. So meaning hindi gaanong ka bigat yung kanilang kagalingan nila na mang-hold up at Davao pa ang pinuntarya nila. Alam mo, kung maggagawa ka ng krimen sa Davao, siguro mo talaga na well-planned, well-coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, naka-display ng dala ng low power firearms. So, anong purpose mo? Para ma-record, para makuha sa CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, kailangan talaga ma-establish as of now, hanggang pagdududa tayo na ito ay scripted, ito ay
may halong paninirang puri sa syudad ng Davao. Pero dapat let's get to the bottom of it. Establish talaga ng ating kapulisan kung ano ang motibo nitong mga tao na ito sa likod ng pang-hold up. Opo, opo. Iniulat po ng Philippine National Police Senator ni Chief General Romel Marbil na overall crime rate daw sa bansa ay bumaba po ng 26.76% sa unang 6 na linggo po ngayong taon. Kayo, ano bang masasabi po ninyo considering na may mga napapabalitaan po tayo na napuputulan ng daliri, may mga nawawala, mga batang nawawala na kinikidnap, hinahanap, missing. Ano po yung masasabi po niyo dito, Senator? Kung mabasahin natin yung numbers nila na hawak sa opisina, may malaking irony pagdating sa ground. Ang totoong measure talaga ng peace and order, yung nararamdaman ng taong bayan doon sa kalsada, diyan sa ground. Magsasabi ang tao na wala tayong problema, safe na safe kami, yun ang totoong measure. Pero kung ang magtatanong ka ay talagang sasabihin sa iyo ng tao na andyan na naman sir, balik ang droga, ang kriminalidad, kidnapan dito, kidnapan doon, krimen dito, krimen doon. So, talaga mukhang something is missing diyan sa report nila, sa data nila. I hope magpakatotoo sila sa totoong crime situation ng ating bansa. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, kayo ho ba bilang isang hepe din ng kapulisan noon at syempre yung nangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan sa ating bansa, Senator, batay po sa mga reklamo, batay po sa mga naririnig po ninyo, sa mga inyong pagbisita sa bawat lugar po dito sa ating bansa, ano po ang kanilang pulso mismo? Ramdam rin ho ba nila yung kaligtasan kapag sila po ay umaalis? So talagang bumabalik na po ang illegal na droga, ang kriminalidad ay tumataas. Yun po yung nararamdaman ng taong bayan batay po sa inyong pag-iikot. Paglilibot ko, hindi na ako nagtatanong. Hindi na ako nagtatanong dahil siguro ang mukha ko ay mukha ng peace and order. Automatic nagsasabi sa akin yung mga barangay kapitan na nakasalamuha ko, mga mayor, at yung ordinaryong tao ay talagang sinasabi na sa akin na andyan na naman sila sa bumabalik na naman sila at hindi na tayo safe ngayon sa ating palibot dahil nagkalat na naman yung mga addict, nagkalat na naman yung mga kriminal. So it's ayaw kong i-amplify ng gusto yung itong obserbasyon na ito, pero kung magbibingi-bingihan tayo ay tila we are fooling ourselves. We are fooling ourselves. We have to wake up to reality and react accordingly. Yun dapat ang gagawin natin, hindi yung i-sugarcoat natin yung situation. Dahil kung palaging gano'n, ilan naman ang makikidnap nito, ilan naman ang mapapatay ng mga addict nito, ilan naman ang mararape nito. Kaya masakit man tanggapin, pero tanggapin natin na yan ang nangyayari ngayon. Yan ang nangyayari ngayon. Senator, maayong buntag si Admar po ito. Buntag, Admar. Kung babasahin mo itong mga komento ng mga netizen, lalo na yung mga taga Davao, marami talaga silang pagdududa sa nangyari po kahapon sa pagtulis, no? Diyan sa isang pawn shop. Opo. Sir, ang isa sa kanilang mga napansin, nabanggit mo na ito, umatake sila, dilat pa po yung araw. And at the same time, yung getaway vehicle nila isang single na motorsiklo, 3 silang sakay, may dalang M16, mahabang kalibre ng armas. Yung area po na yan, dyan po sa Ilustre, medyo busy na area po yan.
No, and at the same time, ngayon din sa panahong ito, meron din pong gun ban. At kapansin-pansin din na doon sa tatlo, nasakay doon sa motorsiklo, dalawa po yung walang helmet na mahigpit na ipinagbabawal dyan talaga sa Davao City, yung hindi pagsusot ng helmet po. So, itong mga ganitong mga sirkumstansya na ito, sir, nakita nila na ng mga netizen, lalo na yung mga taga Davao na sanay dyan sa peace and order, sa security, nandun yung kanilang mga pagdududa. Yet, nabanggit po ng pambansang pulisya ng Davao City Police na ito daw ay malaki at organisadong sindikato. Pero doon sa mga sirkumstansya na nabanggit natin, parang hindi organisado. At lalo na yung kanilang getaway vehicle, sira-sira pa, tatlo sa isang motorsiklo. Kailangan po ng malaliman na investigation din dito, Senador. Kailangan talaga dahil yun nga, kung sinasabi nila na yung mga politika ay yung mga kandidato na pagkasenador ngayon, lalo na itong PDP, no, na parang pinag-deliver ng suka at binigyan ng COC, parang gano'n din masasabi natin doon sa mga huldater na yun. Orang lang ba, pipitsugin lang na basta parang inutusan lang ba? Pipitsugin na inutusan lang. O sige, larga kayo, punta kayong Davao at mag-hold kayo doon at walang klarong preparasyon ba? At yun gumagamit ng illegal na droga yung pag-hold upper, kaya nahuli tuloy. At klarong mahina ang preparasyon nila. Para bang, yun nga, parang pipitsugin. Kumbaga, pinag-deliver lang ng suka. Opo. Meron pong nabanggit din si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik na itong problema sa illegal na droga sa Cebu, Manila, maging yung sa Davao nabanggit niya. At natanong po dito yung Undersecretary po ng Communications. At parang ibinalik niya doon sa namumuno sa Davao City na si Mayor Baste, na ang sabi pa nga niya dito, kung Davao City ang pinag-usapan, sino bang mayor sa Davao City? 'Di ba yung anak niya, si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun ay napaka inefficient ng anak niya. Pero matatandaan po natin na senador, parang nawalan ng kapangyarihan ang lokal na pamahalaan sa Davao nang pinagpapalitan po yung mga pulis po doon, senador, na sa mahabang panahon, best police. Sa panahon din nyo, dinideklarang best police po yan sa buong kapuluan, senador. Ano po yung take ninyo po ukol dito na kung susumahin talaga ng mga taga Davao, talagang merong yung parang paninira lang ang kanilang gusto sa Davao City. Gusto nilang sirain yung magandang imahe po ng Davao City, Senador. Una, dapat sagutin ng undersecretary na yon, yung maingay na undersecretary na yun, kung ano pinagsasabi niya. Dapat sagutin niya, is the city director of Davao City right now is the choice of the city mayor? Yan ang tanongin niya. Kung masagot niya na yes, then sisihin mo ang mayor. Kung kagustuhan ng mayor yan, na maging city director, sisihin mo ang mayor. Pero hindi kagustuhan ng mayor yan. Hindi yan tinatanggap ng mayor. Wala magawa ang mayor dahil binabayulit nila yung local government code na dapat ang magpili ng local chief executive ay yung magpili ng city director ay manggagaling sa tatlong nililista ng krami na pagpilian ng mayor. Pero in that case, walang binigyan na listahan ng krami na pinapapili sa mayor at pina-assign lang diretso yan. At if you can recall, ilang beses yun sa isang araw, nagpapalit-palit ng city director. So, paano mo sisihin ang mayor na lalabas man talaga na wala siyang command dyan, kahit na siyang mayor, wala siyang command dyan sa city director dahil ang city director is directly appointed by Krami or by Malacanang kung tutusin. So, paano mamasisi ang mayor?
At saka yung mga pulis natin diyan na matagal na nakapangkapak na nila yung peace and order situation sa Davao. Alam na nila yung anong kapangkapa na nila ang sitwasyon sa Davao. Matagal na silang alam nila yung gagawin diyan sa pag-maintain ng peace and order. Ay pinagtatanggal nila. Di ba? O like for example, yung si Colonel Ronald Lau, napakagaling na na opisyal yun. Talagang nagsimula yun sa PO1 dyan sa Davao at alam niya yung paanong diskarte yan para makontrol ang sitwasyon ng krimen. Sa syudad. Saan na nga si Ronald